Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Angeline Chavez Batukan, isang BSed Major in Filipino first year mula sa Mindanao State University, Buo Campus. Ngayon ay tatalakayin natin at pag-uusapan ang mga titik, tamang pagbigkas sa mga ito, punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon at ang mga punimang katinig at patinig. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang ponolohiya, na kung saan ito ay may kinalaman sa ating magiging talakayan ngayon. Ang ponolohiya, ang salitang pono na galing sa Ingles ay nangangahulugang tunog, at ang salitang lohiya naman ay nangangahulugang pag-aaral. Sa makatuwid, ang ponolohiya ay pag-aaral ng mga tunog ng ating wika. Ang tunog na tinatawag na ponema ang tawag sa mga tunog ng ating wika at ang pinakamaliit na unit ng tunog. May 21 ponema ang Filipino. 16 sa mga ito ay ang katinig at 5 naman ang patinig. Ang 16 na katinig ay inaayos sa 2 artikulasyon. Ito ay ang punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. Meron tayong 6 na paraan ng artikulasyon. Una, pasara o stop, na kung saan harang na harang ang daanan ng hangin. Napabilang ang mga letrang P, B, T, K at G sa paraang ito. Pangalawa ay ang pailong, na kung saan ang hangin ay nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi. Napabilang ang mga letrang M at N sa paraang ito. Ang pangatlo naman ay ang pasutsot o fricative. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng labi, dila at ngala-ngala o kaya'y babagtingang pantinig. Napabilang ang mga letrang S at H sa paraang ito. Pang-apat naman ay ang paggilid o affricative. Ang hangin ay lumalabas mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngala-ngala kasunod ng pagsutsot. Napabilang ang letrang L sa paraang ito. Panglima ay ang pakatal o liquid. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinabayaang lumabas. Napabilang ang letrang R sa paraang ito. Ang 6, malapatinig o glade. Nagkakaroon dito ng galaw mula sa posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Napabilang ang letrang W at Y sa paraang ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa punto ng artikulasyon. Nariyan ang panlabi, pangipin, panggilagid, pangalangala, glut at glutal. So panlabi, dumidiit ang ibabawang labi sa labing itaas. Ang mga letrang napabilang sa punto ng artikulasyong ito ay ang mga letrang B, P at M. Pangalawa naman ay ang pangngipin. Ang dulo ng dila ay dumidiit sa loob ng mga ngiping itaas. Ang halimbawa na at napabilang ang mga letrang T at D sa puntong ito. Ang kasunod naman ay ang panggilagid, na kung saan dumidiit sa punong gilagid ang ibabaw ng dulong dila. Napabilang ang mga letrang S, Z, N, L at R sa puntong ito. Sunod naman ay ang pangalangala. Sa pangalangala, mayroon itong 2. Ang palatal at velar. Palatal, dumidiit ang ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngala-ngala. Napabilang ang mga letrang S, N, J, N at Y sa puntong ito. At ang isa naman ay ang velar. Dumidiit sa velar o malambot na ngala-ngala ang ibabaw ng dila. Halimbawa, napabilang sa puntong ito ang mga letrang K, G, at W. At ang huli naman ay ang glutal, na kung saan
Didiit, hinaharang at inaabala ng mga babagtingang pantinig ang presyur na papalabas na hininga upang makalikha ng impit o pasutsot na tunog. Ngayon ay atin nang bigkasin ang mga ponemang katinig. B, 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 na kung saan ang paraan ng artikulasyon ay pasara at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay panlapi. B, B, bangka. D, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ay pasara at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay pangngipin. Dila. G, K, K, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ay pasara at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang sa panglangala at napabilang naman sa velar. K, K, gitara. H, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ay pasutsot at walang tunog, at ang punto ng artikulasyon ng letrang ito ay nakabilang sa glutal. Hikaw. K, 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 na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa pasara at walang tunog, at ito ay napabilang sa punto ng artikulasyon na pangalangala at velar. K, K, kamote. L, L, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay pagilid at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa panggilagid. Lapis. M, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay pailong at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ng letrang ito ay panlabi. M, manika. N, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa pailong at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang naman sa pangngipin. Niyog. P, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa pasara at walang tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang sa panlabi. Papaya. R, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay pakatal at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ng letrang ito ay panggilagid. Relo. S, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay pasutsot at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang sa panggilagid. Sisiw. T, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay pasara at walang tunog, at ang punto naman ay napabilang sa pangngipin. Tahanan. W, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa malapatinig at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang sa pangalangala at napabilang naman ito sa velar. Walis. Y, na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay malapatinig at may tunog, at ito ay napabilang sa punto ng artikulasyon na palatal at napabilang sa pangalangala. Yellow. Nang. Na kung saan ang paraan ng artikulasyon ng letrang ito ay napabilang sa pailong at may tunog, at ang punto ng artikulasyon ay napabilang sa pangalangala at napabilang naman ito sa velar. Ngipin. At ang simbolong ito ay napabilang sa paraan ng artikulasyon na pasara at walang tunog,
at ito ay napabilang sa punto ng artikulasyon na glutal o impit. Ngayon ay dumako naman tayo sa punimang patinig. Ang posisyon ng dila ay mataas, gitna at mababa. At ang bahagi ng dila ay ang harap, sentral at likod. Ngayon ay bigkasin naman natin ang mga letra sa punimang patinig. A. Na kung saan ang posisyon ng dila ay mababa at ang bahagi ng dila ay nasa sentral. Aklat. E. Na kung saan ang posisyon ng dila ay nasa gitna at ang bahagi ng dila ay nasa harap. Eroplano. I. Na kung saan ang posisyon ng dila ay nasa mataas at ang bahagi ng dila ay nasa harap. Ilaw. O. Na kung saan ang posisyon ng dila ay nasa gitna at ang bahagi ng dila ay nasa likod. Orasan. U. Na kung saan ang posisyon ng dila ay nasa mataas at ang bahagi ng dila ay nasa likod. Ulap. At yan ang mga punimang patinig. Ang A, E, I, O, U. Sana ay may nakuha kayong aral sa ating talakayan ngayon. Naway, maging makabuluhan para sa inyo ang tamang pagbigkas ng mga titik o letra. Muli, ako si Binibining Angeline Chavez Batukan at maraming salamat sa paglaan ng iyong panahon sa pakikinig at panunood sa akin. Maraming salamat.